ads. Salamat sa walang sawa sa portal ads. Salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads lods. Kabanata 461, wala kang kakayahan ng isang asawa. Hindi ipinaalam ni Martin sa sinumang tagalabas ang tungkol sa pagkabulag ni Michael, kaya kakaunti lamang ang mga taong naruroon ang nakakaalam nito. Nang marinig ni Matthew na inilantad si Michael sa publiko, lahat ay namangha. Bulag talaga ang asawa ni Lauren. Hindi yan tama. Naalala ko na malinaw na isa siyang normal na tao noong ikasal sila kanina. Pinag-toast niya pa ako. Dapat kanina lang siya nabulag. No wonder nakasuot siya ng sunglasses. Ito pala ay para itago ang kanyang pagkabulag. Bata pa siya at nabulag na siya. Masama talaga ang loob ko kay Lauren dahil sa kasal niya sa isang bulag. Paano siya mabubuhay mula ngayon? Kahit na makapangyarihan ang mga Hudson, dapat niya itong hiwalayan. Nang makitang walang humpay ang pag-uusap ng mga tao, tumayo si Martin at sinabing, lahat, ang aking apo na si Michael, ay naaksidente kanina at siya ay nadroga, na nagresulta sa kanyang pagkabulag. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na ipaalam sa iyo ang lahat ng tungkol dito. Pagkarinig sa sinabi ni Martin, sunod-sunod na tumayo ang lahat. Kung sino man ang may lakas ng loob na magbuhat ng kamay sa apo ni Mr. Howard Sr. ay dapat may death wish. Mr. Howard Sr., tutulungan kitang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Tama, kung maglakas loob kang hawakan ang Howards, lalaban ka sa amin. Talagang susuportahan namin si Mr. Howard Sr. Paparusahan natin ang torpe. Makikita na ang mga bigwig na ito ay suportado pa rin kay Martin. Nang marinig ang mga salita ng mga taong iyon, hindi maiwasan ni Caden na makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod, ngunit alam niyang pambihira ang pagkakakilanlan ng mga bisita dahil lahat sila ay hindi mas mahina kaysa sa mga Huxley. Kung malalaman ng iba na siya ang nagdroga kay Michael, tiyak na papatayin siya. Gayunpaman, naramdaman niya na mayroon siyang mahusay na kakayahan sa pag-arte. Kung tutuusin, marami na siyang A-list na aktres. Tuwang-tuwa si Caden nang makitang may naglantad sa pagiging bulag ni Michael sa publiko. Parang may nagpahiya sa akin kay Michael Hudson. Wala akong kailangang gawin sa sarili ko. Malaki. Nanatiling tahimik si Caden at uminom ng sopas. Dahil pinili ni Michael na magsuot ng salaming pang-araw, ito ay upang itago ang kanyang kapintasan, ngunit talagang inilantad siya ni Matthew sa publiko ng walang awa. Nabunyag ang kasamaan ng kanyang puso. Gayunpaman, ngumisi si Michael. Master Matthew, parang hindi ka gaanong kahanga-hanga. Nag-aalala si Michael na kung sakaling makapangyarihan at matalino si Matthew para sabihin na nagpapanggap siyang bulag, masisira nito ang mga plano ni Michael. Hindi niya akalain na hindi namamalayan ni Matthew na nagkunwari pala siya. Patuloy ni Michael, I ask you to look at my face. So, masasabi mo ba kung bulag ako o hindi? Malamig na yumuko si Matthew at sinabing, huwag kang magpanik, hayaan mo akong makita ng malinaw ang mukha mo. Ang mukha mo. Palihim na bulalas ni Matthew na nagtataka habang sinusukat ang mukha ni Michael. Ang taong ito ay may mataas at tuwid na tulay ng ilong. Napakaswerte niya sa kanyang karera, kayamanan, at pag-ibig. Maliban sa ilang ups and downs sa kanyang mga relasyon, lahat ng iba pa ay perpekto lang. Damn, ang gwapo din ng lalaking ito. Talagang alam ni Matthew ang kaunti tungkol sa pagbabasa ng mukha, kahit na ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. At saka, masasabi niyang flawless talaga ang mukha ni Michael. Si Michael ay tiyak na hindi isang perpektong tao, ngunit si Matthew ay hindi sapat ang kakayahan upang sabihin kung ano ang tunay na mga kapintasan ni Michael. Anong problema, Master Matthew? Paano nga ba ang mukha ko? Bakit wala kang sinasabi? Nakatitig din talaga si Michael kay Matthew. Nasabi na niya na nagulat si Matthew sa resulta ng kanyang face reading. Kahit sinong karampatang master ng face reading ay tiyak na magpupuri sa mukha ni Michael kung makita siya. Sa katunayan, minsan ay nagbakasyon si Michael kasama si Ivy para umakyat sa Mount ay 2 taon na ang nakararaan kung saan isang matandang babae ang nagpumilit na basahin ang mukha ni Michael. Hindi siya makatanggi kaya sa huli ay sumuko siya. Sa huli, lumuhad siya kaagad kay Michael matapos itong basahin. Sinabi pa niya na si Michael ay isang malaking shot na maaaring mangibabaw sa mundo. Ang pahayag na iyon ay nagpasakit ng tiyan ni Ivy habang humahagalpak ng tawa.
Pag-uwi niya, sinabi pa niya kay Sylvie ang tungkol dito na para bang ito ang pinakamalaking biro. Napalunok ng laway si Matthew at sinabing, ang hirap ng buhay mo. Madilim ang mukha mo pati labi mo. Wala ka man lang pinagpala at nakatadhana kang mag-isa at miserable. Michael, huwag mong isipin na magiging masaya ang buhay mo nang may seguridad dahil lang sa pinakasalan mo si Lauren. Base sa mukha mo, matapang kong ihihinuha iyon. Tiyak na mabibigo ka sa pagsasama sa buhay na ito. Siguradong mabibigo ang iyong unang kasal. Ang babaeng tunay na bagay para sa iyo at kasama mo sa iyong buhay ay ang iyong pangalawang asawa. Matapos pakinggan ito, ngumiti si Michael at sinabing, Honey, narinig mo ba iyon? Sinabi ni Master Matthew na ikaw ang babaeng sasamahan ako sa aking buhay. Sabi ni Lauren na may mahinang ngiti, well, mukhang magaling magbasa ng mukha si Master Matthew. Think na hinulaan pa niya na minsan na kayong hiwalayan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Matthew at natarante siya. Ikaw, nakipaghiwalay ka na dati. Hindi lang alam ni Matthew na minsan nang ikinasal si Michael, at naisip na si Lauren ang unang asawa ni Michael. Kung tutuusin, base sa sentido komun lamang, si Lauren ay isang babaeng mula sa isang mayamang pamilya na hindi posibleng magpakasal sa isang lalaking hiniwalayan. Sabi ni Michael, yeah, I was married once, and that marriage like you said, nauwi sa failure. Salamat sa mga blessings mo para magkasama kami ni Lauren habang buhay. Matapos kong mawala ang paningin ko, nag-alala ako na baka maghiwalay kaming dalawa dahil doon. Master Matthew, marami ka nang naibigay sa akin. Pampatibay loob. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Kayden na sampain ng mahina sa ilalim ng kanyang hininga, ang tanga, Matthew. How dare he pumunta dito at magpakatanga nang hindi man lang nakakakuha ng malinaw na ideya sa sitwasyon ni Michael. Orihinal na gustong sabihin ni Matthew na sina Michael at Lauren ay hindi maaaring magkatuluyan ngunit sa halip ay ibinigay niya sa kanila ang kanyang mga pagpapala. Paano ito gagana? Agad na binago ni Matthew ang kanyang tono at napabulalas, ako, mali ang nabasa ko sa mukha mo. Either destined to end up alone na walang babaeng sasamahan ka sa buhay na ito. Ang iyong pangalawang kasal ay tiyak na mabibigo din. At this moment, Brad interjected furiously before Michael even retorted, what nonsense are you if *****ing saying? Sinusubukan mo bang sirain ang kasal ng kapatid ko? Taway ni Marisa kay Brad, mind your language. Huwag masyadong uncultured. Ngumiti nang walang pakialam si Michael. Ang katotohanan na binal ika ni Matthew ang kanyang mga salita ay sapat na upang patunayan na ang kanyang kakayahan sa pagbabasa ng mukha ay walang iba kundi isang pagkukunwari. Ano pa ang nakikita mo? Tanong ni Michael. Sinabi ni Matthew, natuto na rin ako ng tradisyonal na Chinese medicine. Malalaman ko ang tungkol sa iyong kalusugan sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong pulso. Iniunat ni Michael ang kanyang braso at sinabing, halika, kunin mo ang aking pulso. Kinuha ni Matthew ang pulso ni Michael habang nakatingin ang lahat. Habang kinukuha ang kanyang pulso, naisip ni Matthew sa kanyang sarili sa pagkamangha, damn it, this guy is in great health. Parang wala naman siyang problema eh. Hindi, parang medyo mahina ang kidneys. Sa totoo lang, ito ay dahil sina Michael at Lauren ay naghihirap mula sa insomnia kagabi at sa gayon, nagsimula itong magkasakit. Kaya naman, medyo pagod na siya ngayon. Tumawa si Matthew at sinabing, Michael Hudson, mukhang malakas at fit ka pero may sakit ang kidney mo. To put it in layman's terms, may kidney deficiency ka. Bilang isang lalaki, natatakot ako na hindi mo magawa ang iyong mga tungkulin bilang asawa ngayon. Hindi mo maibibigay ang kaligayahan ni Lauren. Hindi. Kwalipikadong maging asawa niya. Kabanata 462, Makapangyarihang Karibal sa Pag-ibig. Hindi lang ibinunyag ni Matthew ang pagkabulag ni Michael, inakusahan pa niya ito sa publiko ng pagiging impotent. Kasuklam-suklam. Para sa isang lalaki, ang mapahiya ng ganito ay mas masahol pa sa tawaging bulag. Tinapin ni Clarice Howard at ng maraming babae mula sa malalaking pamilya ang kanilang mga bibig at nagtawanan. Ang iba ay naniwala sa mga pag-aangkin ni Matthew at nagsimulang magtalakayan sa kanilang mga sarili. Impotent ba talaga si Michael? Hindi ko inaasahan na napakawalang kwenta ng lalaking ito. Nalulungkot ako para kay Lauren. Bilang isang babae, hindi niya mahanap ang kaligayahan sa kanyang buhay may asawa. Buntong hininga. Sayang naman.
Sayang naman. Isang babaeng may itsurang maladyosa at may figurang katulad ni Lauren ang ikinasal sa isang impotent na lalaki. Ah! Bakit hindi niya ako pinakasalan? Siguradong mapapasaya ko siya ng 100 beses. Galit na galit si Michael nang marinig niya ang mga mapanuksong komento ng ibang bisita. Walang masyadong nag-react ng mabunyag ang pagkabulag ni Michael. Naawa lang silang lahat sa kanya. Gayunpaman, walang nagpakita ng simpatiya sa kanyang di umano'y kawalan ng lakas. Sa halip, sila ay puno ng walang katapusang pangungutya at paninibugho na puot. Siya ay may napakagandang asawa, ngunit hindi niya ito masiyahan. Anong karapatan ng lalaking tulad niya para maging asawa ni Lauren? Nagalit si Michael. Naglakas loob ang B***star na si Matthew na ipahiya siya sa publiko. Dahil nagpapanggap na bulag si Michael, hindi niya kayang bugbugin si Matthew ng ganoon lang. Hindi niya dapat alam kung saan nakatayo si Matthew. Kaya naman, kumaway si Michael kay Matthew at sinabing, "Mr. Manang, halika rito. Anong problema?" Naglakad pasulong si Matthew. Smack! Tinampal ni Michael si Matthew. Lumipad sa lupa ang salamin ni Matthew. Medyo mahina at payat si Matthew, at muntik na siyang mahulog sa sahig. Ginoo. Manang, naramdaman mo ba ang lakas ng isang tunay na lalaki? Naglakas loob itong B***star na bastyusin si Michael sa pagsasabing hindi siya lalaki. Humihingi lang siya ng bagbog. Agad na tumayo si Marisa at sinigawan si Michael, "Michael. Sinong nagpahintulot na suntukin mo siya? Ito ang piging sa kaarawan ng iyong lolo. Si Matthew ay panauhin ng pamilya Howard. Hindi mo ba alam ang tamang pag-uugali? Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon." Galit na galit si Michael at gumanti. "Ina, ikaw ang biyenan ko at ako ang iyong manugang. Narinig mo yung sinabi ni Matthew kanina. Sinisiraan niya ang sarili mong manugang. Imbes na tulungan mo ako, pinagtatanggol mo pa siya. Nararapat ka pa bang maging biyenan ko?" Tinanong ni Michael si Marisa, nagbibintang. Sa hindi niya ginagawa ang kanyang tungkulin bilang isang biyenan. Ang mga panauhin sa kasalukuyan ay pawang mula sa mataas na uri ng lipunan at alam kung ano ang tama at mali. Hindi sila bulag na tatayo sa panig ng pamilya Howard. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gumuso si Marisa. Slander. Hehe, paano ko malalaman kung sinisiraan ka ni Matthew? Baka nagsasabi siya ng totoo. Ako nga ang iyong biyenan, ngunit huwag mong asahan na ako ang magsasalita para sa iyo sa mga ganitong bagay. Hindi ko mapapatunayan na totoo o hindi ang sinasabi mo. Ikaw. Hindi nakaimik si Michael sa sinabi ni Marisa. Kung alam niya ang gabing iyon. Nakangiting sabi ni Clarice, "Tama, Michael. Hindi ka kayang panindigan ni nanay sa mga ganitong bagay. Si Lauren lang ang makakapagpatunay sa mga sinasabi mo. Walang kwentang sisihin si nanay." Sa sandaling ito, tuluyang tumayo si Lauren. Medyo nahihiya siya, pero nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob at sinabi kay Matthew. "Matthew, hindi mo alam ang sinasabi mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang asawa ko ay. Siya ay. Lubhang kakilay-kilabot. Medyo napahiya si Michael sa salitang, labis. Nang marinig ang papuri ni Lauren, muling napatingin sa kanya ang mga babaeng nanunuya kay Michael. Gayunpaman, ang kanilang mga titig ay hindi na mapanukso at mapanghamak. Sa halip, napuno sila ng inggit. May mga babaeng naglaway pa. Labis na nalungkot si Kaden nang marinig niya ito. Naubos niya ang inumin niya sa isang lagok. Damn it. Bakit ba kasi lahat ng babaeng nagugustuhan ko ay ginamit ni Michael noon pa? Si Ivy ay ganoon, at ngayon ay ganoon din si Lauren. Nandidiri si Kaden na si Lauren ang babae na ni Michael. Palagi niyang pinupulot ang mga natirang pagkain ni Michael. Bata pa si Matthew at hindi pa nakipagrelasyon. Sa makatuwid, ang kanyang pananaw sa pag-ibig ay mas walang muwang at matigas ang ulo. Hindi niya napigil ang hawakan ng kamay ni Lauren at nanginginig na sinabi. "Lauren, huwag mong kasama ang bulag na ito. Nagustuhan na kita simula nung una kitang makita. Hindi ako magpapakasal kahit kanino kundi ikaw." Dali-dali siyang tinanggihan ni Lauren. "Matthew, hayaan mo na. Huwag kang ganyan." Maging si Marisa ay naramdaman niyang may mali nang makita niyang hinawakan ni Matthew ang kamay ni Lauren. "Anak, naiintindihan namin na gusto mo si Lauren, pero hindi mo ito magagawa." Sa sandaling ito, si Marisa ay tinatanggol din sa isip si Matthew sa kanyang listahan ng mga potensyal na manugang. Masyado pa siyang bata at immature.
Sabik na sabik si Michael. Kitang-kita niyang hawak-hawak ni Matthew ang kamay ni Lauren, ngunit hindi niya ito maabot para paghiwalayin sila. Dahil siya ay bulag, hindi niya dapat makita kung ano ang nangyayari. Kahit na alam niya, imposible para sa kanya na malaman kung nasaan ang kanilang mga kamay. Atrocious. Ayaw ni Michael na madikit ang mga kamay ng ibang lalaki sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, biglang naramdaman ni Michael ang isang puting bagay na umiikot patungo sa kanya. Medyo nagpanik si Michael. Akala niya ay sa kanya nakatutok ang bagay na iyon. Nagdadalawang isip pa siya kung magpapanggap ba siya na hindi niya ito nakikita o iiwas sa oras. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumama ang bagay sa likod ng kamay ni Matthew. Hooray! Napasigaw si Matthew sa sakit. Isa itong kutsara. Hinampis nito ang kamay ni Matthew kaya pilit na binitawan si Lauren. Sa sandaling ito, ang boses ng isang binata ay nagmula sa direksyong hilagang kanluran. Nag-overestimate ka sa sarili mo. Tayo. Hindi man lang umabot sa ilong ni MS. Lauren ang tuktok ng ulo mo. Karapat-dapat ka bang magustuhan si MS? Lauren. Nanginginig ang kamay ni Matthew. Galit na sigaw niya, sino? Sino ang naghagi sa akin ng kotsarang ito? Sa sandaling ito, tumayo ang isang lalaking may bagong anyo. Ako. Sino ka? Tanong ni Matthew. Henry Zeller mula sa Japan. Hindi maiwasang mapatingin sa kanya si Michael. Ang taong ito ay ang kandidato mula sa Japan, ang isa na kilala bilang all-around genius. Mula sa katotohanan na tumpak niyang may hagis ang isang kutsara sa kamay ni Matthew mula sa napakalayo, ang taong ito ay tila may kakayahan. Natakot si Marisa na baka mag-away sina Matthew at Henry at nagmamadaling sinabi, Henry, oras na para sa performance mo. Halika dito. Matthew, bumalik ka na sa upuan mo at magpahinga. Sa mga salitang iyon, kumpiyansa na lumapit si Henry at magalang na yumuko kay Martin. Ngumiti si Martin at tumanggo sa kanya. Henry Zeller, ano ang galing mo? Napangiti si Henry. Ginoo. Howard Sr. Dapat tinatanong mo kung ano ang hindi ako magaling. Wala akong magagawa. Ipakita. Kabanata 463, naglakas loob mong agawin ang babae ko. Walang hindi niya magawa. Ang yabang na brat. Ngumiti si Marisa kay Henry. Matagal ko nang narinig na si Henry ay isang all-around genius, ang pambihirang uri na minsan lang lumilitaw sa 100 taon. Ano man ang paksa o kasanayan, maaari niya itong matutunan sa isang iglap. Nabalitaan ko rin na bihasa siya sa lahat ng klase ng martial arts. Nagkunwaring humble si Henry at sinabing, Tita, niloloko mo ako. Hindi ko masasabing alam ko ang lahat, pero marunong akong tumugtog ng piano, gitara, drum, violin at cello. Alam ko rin ang football, table tennis, swimming, golf, wrestling at boxing. Napabuntong hininga ang lahat. Si Henry ay nasa early 20s pa lamang. Talaga bang kasing galing niya ang inaangkin niya? All-round genius. Na-curious din si Michael sa taong ito. Sa totoo lang, ang terminong all-around genius ay madalas ding ginagamit upang ilarawan ang Michael. Siya ay sumailalim sa lahat ng uri ng pagsasanay mula sa murang edad. Talaga, alam niya ang lahat ng inilista ni Henry kanina. Maaaring ito ay si Henry ay sumailalim sa parehong uri ng pagsasanay ng demonyo. Tinulyapan ni Henry ang piano sa looban at tumingin kay Lauren. MS? Lauren? Hayaan mo akong tumugtog ng isang bagay sa piano para sa iyo. Maaari kang pumili ng anumang piraso na gusto mo. Kaya kong laruin. Nagulat din si Lauren sa tila omnipotent na taong ito. Magalang siyang sumagot, ngayon ang kaarawan ng aking lolo. Dapat hayaan mo siyang pumili. Wala akong masyadong alam sa music. Henry, magpatugtog ka na lang ng kahit anong kanta, ani Martin. Tumango si Henry at sinabing, sige, tutugtugin ko na lang ang The Well-Tempered Clavier ni Bach. Patungo sa piano, umupo si Henry sa itim na stool. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa susi at nagsimulang sumayaw ang kanyang mga daliri. Ito ay ang prelude at fugue sa C minor. Ito ay isang piraso para sa isang pagsusulit sa piano sa grade 10 at ito ay medyo mahirap. Maraming tao ang pumupuri sa kanya. Hindi naman masama ang galing ng batang ito sa piano. Grade 10 level na siya. Medyo mabilis siyang naglalaro, pero parang ingay lang. Tulad ng isang grupo ng mga bubuyog sa bakuran. Hindi masyadong nakapawi sa tenga. Tama iyan.
Sa tingin ko, marunong lang siyang tumugtog ng piano ng napakabilis. Wala siyang emosyon. Hindi niya ako magagalaw. Tama na yan. Siya ay isang all-rounder at alam ang lahat. Ang piano ay hindi ang kanyang pangunahing kasanayan. Napaka-outstanding niya para maabot ang grade 10. Natapos ang kanta makalipas ang ilang minuto. Pinalakpakan siya ng lahat. Gayunpaman, tulad ng sinabi, may pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mabuti at pagiging dakila. Pumili siya ng classical na tune ni Bach at hindi niya maigalaw ang lahat ng bisita sa ganoong classical na pyesa. Bagamat ang mga panauhin na ito ay mula sa mataas na uri, hindi lahat ay alam kung paano pahalagahan ang sining. Ang ilang mas matataas na klaseng tao ay marunong makinig sa klasikal na musika, humanga sa likhang sining at tikman ang red wine. Gayunpaman, hindi lahat mula sa mataas na uri ay umabot sa mga antas ng pagiging sophisticado. Sa makatuwid, ilan lamang. Nadama na ang pyesa ng piano ay maya mo. Ang mga taong ito ay napakalamig sa aking piano music. Isang grupo ng mga walang lasa na tanga. Baka nagpatugtog din ako ng ilang basurang pop song. Pagkatapos itanghal ang pyesa ng piano, nilingon ni Henry si Martin. Ginoo. Howard Sr. Gusto ko rin ng basketball. Gagawin ko ba ang isang slam dunk para sa iyo? Slam dunk. Malaki. Someone, prepare a basketball hoop for Mr. Zeller, bilin ni Martin. Na-curious din ang lahat. Si Henry ay halos 1.8 metro lamang ang taas at hindi itinuturing na masyadong matangkad. Iilan lang ang magaling maglaro ng basketball sa ganoong taas. Marami sa kanila ang hindi man lang mahawakan ang singsing. Ang taong ito ay pumili ng mga kasanayan na mahusay ako. Natagpuan ito ni Michael na kawili-wili. Hindi niya akalain na magiging katulad siya ni Henry Zeller. Sa lalong madaling panahon, ang mga tauhan ay nagtayo ng isang karaniwang frame ng basketball para kay Henry sa looban. Hawak ang isang Spalding basketball, nakangiting lumapit si Henry kay Lauren. Ms. Lauren, kailangan ko ng partner para sa slam dunk performance na ito. Maaari mo ba akong tulungan? Natigilan si Lauren. Tulungan ka. Kailangan mo bang ipasa ko sa iyo ang bola? Sumagot si Henry, more or less, pero hindi mo kailangang gumawa ng marami. Kailangan mo lang itaas ang basketball sa itaas ng iyong ulo. Ako ay sprint at kukunin ito mula sa iyong mga kamay para sa slam dunk. Ito ay hindi isang bastos o mapangahas na kahilingan. At saka, ito ay isang pagtatanghal para sa kanyang lolo. Bilang kanyang apo, nararapat lamang na makilahok siya. Sige, pagsang-ayon ni Lauren. Hindi. Akmang tatayo na si Lauren ay agad na tumutol si Michael. Napakasagrado ng basketball sa isang tulad ni Michael na mahilig sa sport. Noong bata pa siya, madalas niyang pinapantasya na balang araw, makakapag-practice siya ng basketball kasama ang babaeng mahal niya, at makakapag-slam dunks ng magkasama. Katulad ni Sakuragi Hanamichi at Haruko Akagi, at Chimog-ing sa comics ng slam dunk. Hindi pa kailanman naglaro ng basketball sina Michael at Lauren. Hindi pa sila nagsagawa ng slam dunk ng magkasama. Paanong ang sagradong unang pagkakataong ito ay maaga ni Henry? Sa palagay ni Michael, kasing halaga ng kanyang virginity ang unang pagkakataon ni Lauren sa basketball court. Sa makatuwid, tinutulan ni Michael si Lauren at Henry na magsagawa ng slam dunk ng magkasama. Galit na tumingin si Henry kay Michael. Tumikim si Clark Ice. Michael, masyado kang petty. Magkakapartner lang sila sa slam dunk performance. Hindi namin hinihiling ang iyong asawa na sumayaw sa kanya ng magkahawak kamay. Bakit ka tumututol? Hindi ka ba masyadong makulit? Henry, tulungan kita. Dahil doon, tumayo si Clark Ice para tulungan si Henry mula sa kanyang kalagayan. Salamat, Ms. Clark Ice. Nagpasalamat si Henry sa kanya. Matapang niyang inilibot ang mata kay Michael dahil sa tingin niya ay hindi nakakakita si Michael. With that, itinaas ni Clark Ice ang basketball sa ere. Tumalon si Henry at kinuha ang basketball. Pagkatapos ay gumawa siya ng windmill action at inihampas ang bola sa basket. Bang! Oh my God! Isang slam dunk. Kaya niya talagang gawin ang ganoong bagay. Nakakamangha ang kanyang pangangatawan. Ang mga babae ay dapat magpakasal sa isang malusog na lalaki. Iilan lang ang nakakagawa ng slam dunk sa ganoong taas. Napakaganda ng pisikal na kondisyon ni Henry. Maging si Lauren ay hindi napigil ang takpan ang kanyang bibig sa gulat. Kahanga-hanga.
Kahanga-hanga ang aking puwet. Ano ang napakahusay tungkol doon? Kaya ko rin. Labis ang inggit ni Michael nang marinig niyang pinupuri ng kanyang asawa ang ibang lalaki. Gayunpaman, si Henry ay isang 10th grade pianist at maaaring magsagawa ng slam dunk. Isa pa, saktong nataman niya ng kutsara ang kamay ni Matthew. Ang taong ito ay talagang isang mabigat na all-around genius. Sa pinakakaunti, si Michael ay hindi pa nakatagpo ng isang napakahusay na kalaban sa kanyang mga kapantay. Nang makita ni Michael ang interesadong ekspresyon ni Lauren, nabuhay ang selos sa kanyang puso. Nakakalungkot na wala si Lauren noong Olympics sa Tokyo at hindi niya nakita ang aking Carolina-style slam dunk. Kung hindi siya mamamangha sa isang windmill slam dunk lang. Naikuyom ni Michael ang kanyang mga kamao. Si Henry ay tumugtog ng piano at nagsagawa ng slam dunk para sa kapakinabangan ni Lauren. Ang lakas ng loob mong agawin ang babae ko. Nililigawan mo si kamatayan. Kabanata 464, Bulagbak. Ito ay hindi lamang isang pagdiriwang ng kaarawan. Pagkatapos ng lahat, sina Henry, Matthew at Caden ay ipinaalam ni Marisa na sila ay mga kandidato para maging susunod na asawa ni Lauren. Kaya ang pagtatanghal na ito ay isang kompetisyon para sa bagong manugang ng pamilya Howard. Patuloy na ipinakita ni Henry ang kanyang maraming mga kasanayan at kagandahan ng lalaki. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng asawa ni Michael, si Lauren. Bilang asawa ni Lauren, paano natitiis ni Michael ang ibang mga lalaking umarte ng buong tapang sa harap niya? Habang nakangiti siya sa lahat ng pumupuri sa kanya, sinabi ni Henry, "Salamat sa inyong lahat. Sa totoo lang, hindi ito ang pinakakahangahangang slam dunk ko. Ang pinakakahangahangang galaw ko ay isang slam dunk habang tumatalon sa ulo ng isang tao. Slam dunk habang tumatalon sa ulo ng kung sino. Diyos ko, kaya mo bang gawin ang isang bagay na napakahirap?" Gulat na gulat ang mga bisita. Marami sa kanila ang nagpahayag ng kanilang pagnanais na masaksihan ang gawaing ito. Isang biglaang ideya ang tila pumasok sa isipan ni Henry at naglakad siya papunta sa Michael. Tanong niya, "Michael, pwede mo ba akong bigyan ng favor? Paano kung tumayo ka sa ilalim ng basket at hindi gumagalaw? Tatulunan ko ang ulo mo at kumpletuhin ang slam dunk." Hindi na nasisiyahan si Michael sa pagpapakita ni Henry sa harap ng kanyang asawa. Ngayon, ang taong ito ay naglakas loob na gumawa ng isang nakakainsultong humingi. Gusto niyang tumalon sa ulo ni Michael para sa isang slam dunk. Bam! Galit na hinampes ni Michael ang mesa. "Henry, sabihin mo yan ulit kung may lakas ka ng loob." Hindi man lang natakot si Henry nang makita niyang galit si Michael. "Huwag kang mag-alala, Michael. Napakagaling kong tumalon. Aalisin ko ang iyong ulo at kumpletuhin ang slam dunk. Hindi ako sasakay sa leeg mo. Haha." Galit na tumayo si Michael. "How dare you provoke me? Taga-Japan ka. Hindi mo ba alam kung sino ako?" Si Michael ay maaaring ituring na hari ng Japan. Pagkatapos niyang maging presidente ng Ace Corporation sa Japan, monopolyo niya ang halos lahat ng industriya para maghayganti sa mga gustong pumatay sa kanya. Nasira niya ang hindi bababa sa 12-dosenang mga kumpanya. Hanggang ngayon, namumutla ang mukha ng maraming pamilya at kumpanya sa Japan sa pagbanggit ng Michael Hudson. Tumawa si Henry. "Kailangan bang malaman ng lahat mula sa Japan kung sino ka? Hehe, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Naging presidente ka lang ng Ace Corporation saglit at nakipag-usap sa ilang maliliit na compound. Pagkatapos kong bumalik sa estado, narinig ko nga ang tungkol sa iyo mula sa aking mga kaibigan. Sabi nila ganyan ka daw. Kahanga-hanga at nangingibabaw, na ikaw ang pinakamayamang tao sa Japan at nagawa mo pang manalo sa aming numero 1 kagandahan, si President Victoria Clark. Haha, pero sorry. Ang pinakamayaman sa Japan ay palaging ang pamilyang Zeller. Hindi ka tugma sa amin. At saka, kilala ko si Victoria. Bago ako mag-abroad, madalas niya akong yayain na magkape, manood ng sine at uminom sa mga bar. Nagtapat pa siya sa akin na gusto niya akong maging girlfriend, pero ako. Tinanggihan siya. Talaga, medyo maganda siya. Sayang lang at 30 years old na siya at ulila na. Paano siya magiging karapat-dapat sa akin? Galit na galit si Michael. Bullshit. Hahabulin ka ba ni Victoria? Sabi ni Henry, bakit hindi? Ang pamilya ko ang pinakamalaki sa Japan. Guwapo ako, bata at all-around genius.
Marami akong babaeng humahabol sa akin. Si Victoria ay isa lamang sa marami. Guwapo. Ikaw. Kahit naka-sunglasses, kitang-kita ni Michael si Henry. Aminado, hindi naman masama ang kanyang figure habang siya ay regular na nag-eehersisyo. Gayunpaman, ang kanyang mga tampok sa mukha ay hindi mailalarawan bilang gwapo. Sa karamihan, sila ay madadaanan lamang. Ang walang hiyang lalaking ito ay talagang tinawag ang kanyang sarili na gwapo. Walang hiya na sabi ni Henry, tama. Di hamak na mas gwapo ako sa'yo. Sayang naman at bulag ka at wala kang pagkakataong makita ang gwapo kong mukha. Ha? To-think na naglakas loob si Henry na dayain si Michael dahil lang sa hindi niya nakikita. Gusto niyang isipin ni Michael na ang taong nakatayo sa harapan niya ay isang perpektong tao na hindi maaaring sisihin sa bawat aspeto. Gusto niyang umatras si Michael at isuko si Lauren. Sa kasamaang palad, nakita ni Michael ang kanyang mukha. Proud na sabi ni Henry, Michael, ako ang perpektong lalaki na may gwapong hitsura, maraming kakayahan, mahusay na talento, magandang background ng pamilya. Isang lalaking tulad ko lang ang karapat-dapat kay MS Lauren. Mula noong sinaunang panahon, ang mga bayani lamang ang karapat-dapat sa mga kagandahan. Matagal ko na rin hinahangaan si MS Lauren kaya marami akong tinanggihan. Natatanging kababaihan, kabilang si Victoria. Ang dahilan kung bakit hindi ko hinabol si MS Lauren sa simula pa lang ay gusto kong patuloy na pagbutihin ang aking sarili. I swore to come to find MS Lauren after I became a perfect man. Michael, kung hindi ka bulag, kaya kitang ipaglaban ng patas. Ipapahiya kita at isusuko si MS Lauren. Sayang na baldado ka na. Hindi ko na kailangang ay bully ka. Isuko mo na lang ang kasal na ito at itigil mo na ang pagkaladkad kay MS Lauren pababa. Hinahamon ni Henry si Michael sa harap ng pamilya Howard at ng lahat ng bisita. Matapang niyang sinabi na gusto niyang agawin ang asawa ni Michael. Gayunpaman, nang marinig ng pamilya Howard ang mapang-akit na mga salita ni Henry, lahat sila ay nanatiling tahimik. Sila ay nagbibigay ng palihim na kasunduan kay Henry na agawin si Lauren. Mukhang handa na ang pamilya Howard na palitan ang kanilang manugang. Kung hindi, hindi nila hahayaang magsalita si Henry ng ganoon kay Michael. Tama iyan. Hindi nakakagulat na may karagdagang pagtatanghal sa piging ng kaarawan ngayong taon. Parang mga potential son-in-law ang mga sumasali sa performance. Hindi nakapagtataka. Tutal, bulag na si Michael. Hindi makatwira na iwan nila siya. Sayang naman. Nabalitaan ko na all-around genius din si Michael kapag malusog siya. Baka hindi siya matalo kay Henry sa tamang kompetisyon. Nakatutok ang mga mata ng lahat kay Michael. Dalawa lang ang pagpipilian ni Michael ngayon. Maaari niyang talunin si Henry at iparamdam sa lahat na mas malakas siya kaysa sa kanya. O isuko mo si Lauren. Sabi ni Michael, gusto mong makipagkompetensya sa akin. Sige, bihira para sa isang taong kasing edad ko ang maging kasing kilabot ko. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Nagulat si Henry. Gusto mong makipagkompetensya sa akin. Ano? Hindi mo makita. Ngumiti si Michael. Tama iyan. Bulag na ako ngayon, pero wala pa ring problema para sa akin na manalo laban sa iyo. Napukaw ang interes ni Kaden habang nagpatuloy si Michael, nagpiano at slam dunk ka kanina. Isasagawa ko rin ang dalawang kasanayang iyon. Honey, tulungan mo ako sa pagtugtog ng piano. Oo. Sa totoo lang, sapat na si Lauren sa narcissistic na si Henry. Noong una, naisip niya na si Henry ay medyo maganda, ngunit hindi gaanong gwapo. Hindi niya akalain na masasabi niya ang napakaraming nakakatakot na bagay kay Michael. Nagsinungaling pa siya na sobrang gwapo niya. Masyadong nakakadiri. Nagulat ang lahat. Anong ginagawa ni Michael? Magpipiano din ba siya? Narinig na ang kilalang pianista sa buong mundo, si Evan Cadence, ay ang kanyang junior. Ang kanyang piano attainments ay tiyak na higit kay Henry. Pero bulag na siya ngayon. Hindi niya makita. Magpe-perform ba siyang bulag? Ngumiti si Lauren. Siya lang ang nakakaalam na hindi talaga bulag si Michael. Alam niyang hindi mawawala ng mukha ang asawa. Sa halip, gugulatin niya ang buong audience. Nang makita ni Henry si Michael na nakaupo sa tabi ng piano, malakas siyang nagtanong, Michael, anong tune ang tutugtugin mo? Sumagot si Michael, Prelude and Fugue in G minor. Mayabang na nagtaas ng kilay si Henry.
Kung marunong kang tumugtog ng kantang ito na bulag, luluhod ako at yuyuko sa iyo, pagkatapos ay makilala kita bilang aking guro. Kabanata 465, nakakabigla ang buong madla. Ang Prelude and Fugue in G minor ay isa pang prelude mula sa The Well-Tempered Clavier ni Bach na nilalaro ni Henry kanina. Nasiyahan si Michael sa isang patas na hamon. Dahil naglaro si Henry ng prelude mula sa The Well-Tempered Clavier ni Bach, gagampanan din niya ang prelude mula sa parehong pyesa. At ang pagpili ni Michael sa prelude na ito ay tiyak na magpapakilo sa mga panauhin kaysa sa naunang pagganap ni Henry. Ang prelude na ito ay may 10 milyong views sa mga music platform. Kahit na ang mga hindi tumugtog ng piano o nakikinig sa klasikal na musika ay karaniwang nakikilala ang pamilyar na tune. Narinig na ni Henry ang prelude na ito dati. Alam niya na ang bilis ng piyesang ito ay nasa 100 beats kada minuto. Ang tumugtog ng piano blind sa ganoong kabilis na bilis ay isang panaginip lamang ng isang hanggal. Inaasahan niyang maglalaro si Michael ng isang simpleng bagay tulad ng Twinkle Twinkle Little Star. Ngunit ang piraso na ito. Upang i-play ang piyesang ito na bulag sa tamang bilis, ang isa ay kailangang lubos na nakaugnay sa kanyang mga kamay. Hindi naniniwala si Henry na magagawa ito ng sinuman sa mundong ito. Malamig na sanggal ni Michael sa pang-aasar ni Henry. Gusto mo ba akong kilalanin bilang iyong guro? Paumanhin, ngunit hindi karapat-dapat. Hindi ako tumatanggap ng mayabang na estudyante. Ikaw. Galit na galit si Henry, ngunit hindi niya ipinagpatuloy ang pakikipagtalo sa kanya. Anyway, nagyayabang si Michael sa harap ng maraming tao. Gusto ni Henry na makita kung paano niya tutuperin ang kanyang mga sinasabi. Hindi pa huli ang lahat para pagsabihan ni Henry si Michael pagkatapos niyang mabaigo. Natahimik ang arena. Ipinatong ni Michael ang kanyang mga kamay sa mga susi ng piano. Sa sandaling iyon, hawak pa rin ni Lauren ang mga daliri ni Michael habang ginagabayan siya. Hobby, ito ang gitnang C. Sige. Nagkunwari si Michael na hindi niya nakikita at nahanap lang niya ang mga susi ng piano sa patnubay ng kanyang asawa. Pagkatapos, sabay pinindot ng kanyang mga daliri sa mga susi. Isang nakapapawi na himig ang umagos mula sa piano. Sumasayaw ang mga kamay ni Michael sa mga susi ng piano. Ang bilis niya ay pareho sa orihinal. Hindi man lang siya bumagal dahil sa kanyang pagkabulag. Bukod dito, ang kanyang katumpakan ay 100%. Totoong may talent si Henry. Hindi lamang namumukod tangi ang kanyang mga kasanayan sa pagtalon, ngunit mayroon din siyang magandang tainga. Kaya ma-detect niya kung naglaro si Michael ng isang maling nota. Gayunpaman, pagkatapos na tumugtog si Michael ng halos kalahating minuto, nagulat si Henry nang makitang hindi siya naglaro ng isang nota na mali. Paano ito posible? Kulat na napatingin si Henry kay Michael. Kung ang isa ay may anak na lalaki, dapat siyang maging katulad ni Michael. Napangiti ang biyena ni Michael na si Stephen nang makita ang bulag na performance ng kanyang manugang. Nagulat si Martin. Anong klaseng pagsasanay ang ibinigay sa kanya ng pamilya Hudson? Marunong siyang maglaro ng bulag. Masyado siyang outstanding. Maging si Marisa ay nataranta. Grabe ba si Michael? Sana maging basura ang kanyang manugang para hiwalayan siya ni Lauren ng walang kabog-abog. Gayunpaman, kahit na siya ay kailangang humanga sa kanyang namumukod tanging pagganap. Hindi na kailangang sabihin, ang iba pang mga bisita ay natigilan. Ang tanging taong hindi dapat magulat ay si Lauren. Alam niyang nagkukunwaring bulag si Michael. Ganun pa man, napatikip din siya ng bibig sa gulat. Napagtanto niya na hindi tumitingin si Michael sa mga susi ng piano. Sa halip, nakatutok ang mukha niya sa malayo, nakapikit ang mga mata. Siya. Talagang naglalaro ng bulag. Ito ay isang klasikong piraso ng Bach. Hindi na kailangang manalo si Michael laban kay Henry sa pamamagitan ng panlilinlang. Tumugtog ng piano blind. Ano ngayon? Madali itong magawa ni Michael. Hobby. Nang makita kung gaano kamahal si Michael ngayon, lalo siyang hinangaan ni Lauren. Ito ay isang napakaganda at nakakaantig na tugtugin. Maaaring mawala ang mga tao sa kanilang imahinasyon. Sa umpisa, nabigla lang ang lahat kung paano maglaro ng bulag si Michael. Ngunit agad nilang nakalimutan ang tungkol doon. Lahat sila ay nalubog sa musical world na nilikha ni Michael. Siyempre, imposibleng ganap na bulagin ni Michael ang pagtugtog ng piano. Paminsan-minsan ay bumababa pa rin siya sa mga susi.
Walang nakapansin na sa sandaling ito, isang babaeng service staff sa courtyard ang tulalang nakatingin kay Michael. Nakasuot siya ng staff uniform na cheongsam na may luhang umaagos sa kanyang mukha. Ang babaeng service staff na ito ay may kahangahangang hitsura. Siya ay may kaakit-akit na figure at napakakurba. Suot ang cheongsam na iyon, para siyang upper class na babae. Mabuti ang kanyang mga mata, hindi siya bulag. Masayang ngumiti ang babae habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Natapos ang piano performance at umalangaw-ngaw ang nakakabinging palakpakan. Ito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa palakpakan para sa naunang pagganap ni Henry. Nakakamangha. Hindi pa ako nakakita ng isang bulag na maglaro ng napakahusay sa aking buhay. Ang kanyang mga kakayahan sa piano ay malamang na nasa kanilang tuktok. Ginoo Howard Sr. Ang iyong apo ay isang henyo. Tumawa si Martin. Masyado kang mabait. Nakaramdam ng sobrang hiya si Henry. Hindi man lang niya may kumpara sa isang bulag. Habang papunta sa piano, nagtanong si Henry, Michael, nagpapanggap ka bang bulag? Sinusubukan mo bang lokohin ang lahat at ipaisip sa kanila na maaari kang maglaro ng bulag? Tumingin ng mabuti si Kayden kay Michael nang marinig iyon. Kalmadong sagot ni Michael, you suspect that I'm fake it. Madali lang yan. Magtatanggal ako ng sunglasses at magtatakpan ng ibang bagay. Tutugtog ulit ako ng pyesa. Kung kaya ko pang laruin ito, dapat yumuko ka sa akin ng 10 beses at tawagin mo akong lolo. Paano kung ganoon? Hindi nang ahas si Henry na kunin ang sugal na ito dahil nakita niyang hindi tumitingin si Michael sa mga susi ng piano halos lahat ng oras habang tumutugtog. Hahaha. Tumawa ng malakas si Henry. Aaminin ko na mas mahusay kang tumugtog ng piano kaysa sa akin, ngunit muli, hindi ko itinuring ang aking sarili na katangi-tangi sa piano. Ako ay isang all-rounder, hindi isang espesyalista. Sinabi ni Michael, tuturuan kita ng leksyon ngayon, ikaw ay nagpapakilalang all-rounder. Nagsagawa ka ng slam dunk ngayon lang ha. Gagawa rin ako ng slam dunk. Natigilan ang lahat. Ano? Ang manugang ng pamilya Howard ay gagawa ng isang slam dunk. Mali ba ang narinig ko? Isang bulag na hindi man lang makalakad ng maayos, pero gusto niyang tumalon at mag-slam dunk. Nagulat din si Henry. Line slam dunk. Actually, para sa mga taong marunong mag-basketball, dati pa ang ganyang slam dunk. Sa 1991 All-Star Game Slam Dunk Competition, nagsagawa ng slam dunk si Dee Brown habang tinatakpan ng isang braso ang kanyang mga mata. Sa pamamagitan nito, tinalo ni Dee Brown si Shawn Kemp at napanalunan ang titulo ng kampyon. Hindi, imposible, tiyak na hindi siya si Dee Brown. Maging si Dee Brown ay nagsimula lamang natakpan ang kanyang mga mata habang nasa himpapawid. Nakikita niya ang hoop hanggang noon. Walang nakikita ngayon si Michael. Hindi niya alam kung nasaan ang hoop. Paano siya makakapag-slam dunk? Nagsisigawan ang mga tao. Tumayo si Martin at sinabi sa pamilya Howard. Kung kayang kumpletuhin ni Michael ang slam dunk habang bulag, ayoko nang makarinig ng sinumang tumatawag sa kanya ng basura. Ang kanyang mga salita ay malinaw na nakadirekta kay Marisa. Palagi niyang pinaniniwalaan na si Michael ay bulag at walang magawa. Kung si Michael ay nakapagsigawan ng slam dunk ngayon, ito ay katulad ng isang mahigpit na sampal sa mukha ng kanyang biyenan.